Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ayan sa ating screen si Baste Duterte. Umiiyak na po. Umiiyak na po si Baste Duterte. At kung ano-ano na naman ang pinagsasabi dahil nga po etong si General Torre ay itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang bagong PNP chief mga kababayan. At ito naman yung mga banat na itong mga Duterte, expected na natin ito. Kasi unang-una, itong accomplishment ni General Torre na nadala itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan po sa The Hague, dyan po sa ICC, ay ang isa siguro sa pinagbasihan ng Pangulo kaya napili si Torre bilang bagong PNP chief. Kasi ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang pagkakatalaga kay Torre bilang bagong hepe ng Philippine National Police ay based on merit, based on performance. Kaya yung pagkakadakip kay Duterte at yung pagkakadakip kay Kibuloy, ilan lang po yan sa mga naging accomplishment ni Torre. Kaya siya po ay napusuan ng Pangulo. Marami po ang hindi sumang-ayon at marami po ang nag-question sa pagkakatalaga kay Torre. Bakit daw si Torre ang pinili ng Pangulo? Ilang hakbang ang kanyang nilampasan para maging PNP chief. Kasi 2-star general itong si Torre. At magiging diretso siyang 4-star general bilang PNP chief. So marami, si Jinggoy Plander tuloy. Si Jinggoy Estrada ayaw din. Kasi nga raw arrogante raw si Torre. Sino kaya ang arrogante? Sino kaya itong feeling malinis pero ang background pagka dumi-dumi? Sino pa? Siyempre, kontra yung si Duterte, si Sara Duterte, kontra. Mamaya pakinggan natin yung kanyang reaksyon doon sa pagkakatalaga kay Torre. At ito naman, siyempre, expected din natin itong si Baste Duterte. Isa rin itong talagang galit na galit kay General Torre dahil nga yung tatay nila, sabi nga, kinidnap daw ni Torre at dinala po doon sa daig. Yun lang yung nakita kong kidnap na harap-harapan. Meron bang kidnap na nandun yung kanya abogado, nandun lahat ng nandun yung mga kakilala nila, yung pamilya nila, tapos sasabihin nila, kidnap? Kidnap with consent? Kasi kung kidnap yun, di dapat hinarang nyo. Illegal yung kidnap Pero, the fact na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang pumayag na sumama na at sumakay sa eroplano, ibig sabihin, hindi yan kidnapping. Yan po ay legal na proseso. So kaya, yung sinasabi nilang kidnapping, kalokohan po yan. Pero intindihin na lang natin, syempre, kapamilya nila Lahat sasabihin nila, dahil nga masyado silang nasaktan doon sa nangyari. Para sa akin, kung wala namang reklamo, galing po doon sa mga naging biktima ng EJK. Kung wala naman talagang nagurgor na sinabi nilang nanlaban. Pero ang totoo, ginurgor nila nang walang kalaban-laban. Di sana'y wala pong nangyaring pagbiyahe ng dating Pangulo papunta po dyan sa ICC. So, expected natin itong pagkontra ng pamilya Duterte dito po sa promotion ni General Torre bilang PNP chief. So pakinggan natin itong iniiyak mga kababayan. Iniiyak ni Baste Duterte. Ano nangyari? You have a chief PNP na 3 ranggo ang tinalunan para maging chief PNP. It's because this is not merit-based promotion. Pabor-pabor-based promotion. Diba? Ano nangyari? You have... Okay. So sabi niya ni Baste Duterte, meron na tayong PNP chief na 3 ranggo ang inangat. Kasi 2-star general si Torre. Pero dapat tiningnan mo rin yung nangyari kay Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa nung naging PNP chief dahil nga binitbit ng tatay mo ni Duterte, 1-star general lang Bakit hindi siya nagreklamo dati? Di ba? Bakit hindi mo question si Bato de la Rosa? 1-star general. At least si Nicolas Torre III,
ay merong 2 stars. At isa pa, ano ba ang accomplishment ni Bato de la Rosa? At siya ay naging PNP chief. Meron ba? O meron siguro, yung Davao Death Squad. Sabi nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito raw talaga si Bato de la Rosa, merong DDS eh. Yung Davao Death Squad eh. Miyembro daw talaga ng Davao Death Squad. Si Digong na mismo nagsabi. So, ano ba ang accomplishment ni Bato de la Rosa? Dapat tinanong mo rin yan, Baste Duterte. Kasi si Torre, meron siyang mga accomplishment na doon nagbase ang Pangulo, kaya yung kanyang promotion is based on merit. Pero sabi daw ni Baste Duterte, hindi raw based on merit, based daw sa pabor-pabor. Napaboran daw si Torre. Yun ang sinasabi ni Baste Duterte. Kaya ayan mga kababayan, umiiyak eh. Kasi galit na galito, hinahamon pa nga ata nito si Torre. Na magkakasampalan pa ata eh. Yun ang nabalitaan ko dati. Wala eh. Kahit naman mag-iiyak ka dyan, wala na. Nagdesisyon na ang Pangulo. At kung gusto ninyong alisin si Torre sa pagiging PNP chief, maging Pangulo muna kayo. Magpresidente muna kayo. Diba? At eto pa, mga kababayan. Eto naman si Sara Duterte ay natanong din tungkol dyan sa pagkakapili kay Torre. At eto po yung kanyang sagot, mga kababayan. Yun, sir. What's your reaction to Torres' appointment as PNP? I'm sorry. That's my reaction, sir. Next question. Yun, sir. What's your reaction? Okay, so yun daw yung reaction niya, yung patawa-tawa. Natawa siya dun sa pagkakapili kay Torre. Sabi nga ni merong post dito si Montulfo, mga kababayan, tingnan natin. Ito mga kababayan. Sabi ni Ramon Tulfo, what's funny? A person who sees something funny when there is none should have her head examined. So kung natatawa ka sa wala namang dahilan, sabi ni Ramon Tulfo, dapat magpa-check up ka na, Madam BP Sara Duterte. Kasi wala naman nakakatawa, sa totoo lang. Meron ba nakakatawa doon sa tanong? Ano ang reaksyon ninyo sa pagkakapili kay Torre bilang PNP chief? Ano pa? Ayun na po ba reaksyon nyo? Ayun na po ang reaksyon ko. Anong klaseng reaksyon yan? Tingnan ninyo mga kababayan Ito ba ang gusto nyo maging presidente? Ganitong klase ba ang utak ang gusto nyo maging presidente? Baka pag tinanong siya doon sa international sa mga conference, mga summit, tatanungin siya, what is your reaction with blah blah blah? Sasabihin niya, pagtatawanan tayo ng international community kapag ganon. Diba? Reaction tinatanong ano masasabi mo. Tapos tatawa ka na wala naman nakakatawa. Kaya sabi ni Tulfo, magpa-check up ka na. May tama ka na sa utak. Ito pa, sabi ng ating mga kababayan. Ito yung kanilang mga comment. Tumawa na lang ang may sayad. Tawang may halong kaba. Tawang kinakabahan si Inday Lustay sa raulo. Tatay nga niya, hinuli siya pa. Buwang talaga. Ayan po yung kung yan ang reaksyon mo kay Torre, ito po ang reaksyon ng ating mga kababayan at reaksyon ni Ramon Tulfo. Wala naman nakakatawa doon sa tanong, di dapat sinagot mo ng maayos. Kapag ganyan, magpa-check up ka na. May sayad ka na, malamang nabuang ka na. Alam niya kasi, di niya kaya, wala namang magagawa. Halakhak niya din. Yan mga kababayan, yung ilang comment ng ating mga kababayan. Hala, iba yung tawa ni BP. Ayan sayad ka nga talaga sobra. Ayan
Tawa now, impeach later. Matuloy man o hindi ang impeachment, di ka naman mananalo sa pagtakbo mo sa 2028. Wala nang magtitiwala sa'yo. Kasi mga kababayan, itong impeachment, para sa akin kagaya din ng mga ibang nagsasabi, dapat matuloy. Kahit hindi na ma-convict kasi mga kababayan, mukhang may numero si Sara Duterte para hindi ma-impeach. Kasi merong mga nagsasalita na mga holdover senators katulad ni Jinggoy Estrada, mukhang etong si Chis Escudero, mukhang na rin, gumaganyan-ganyan na rin. So mukhang makukuha ni Sara Duterte yung numerong siyam para hindi siya ma-convict. Pero para sa akin, importante pa rin na matuloy ang impeachment para makilala natin kung sino talaga etong si Sara Duterte. Kung ano ang kanyang mga pinagagawa. Kung ano ang mga kabulustugan na nangyari dyan po sa DepEd at sa Office of the Vice President. Okay na ako kahit hindi ma-convict Kasi numero lang yan Eto kasi yung pagboto ng mga senators, mga kababayan, sa tingin ko hindi na po magbabase dun sa merit ng mga ebidensya. Numero na yan. Political political process So numero na yan. Yung iba dyan hindi na makikinig sa ebidensya. Pero ang mahalaga, mailabas yung mga ebidensya laban dito kay Sara Duterte. At kung pwede nga, mabuksan yung bank account na itong mga Duterte. Nakatunayan, sila po ay nagkamal ng milyong-milyong pera ng taong bayan. Ayan po, hihintayin natin na dapat mailabas dyan po sa impeachment. Kahit hindi na makonvict. Ako, sa totoo lang, di naman ako g-expect na makokonvict. Ang lang, matuloy lang yung proseso. Para at least mailabas, makilala natin kung sino talaga etong si Mary Grace Piatos na ito. Di ba? Balik tayo rito sa patawa-tawa ni Sara Duterte. May saltik talaga. Puro ngawa. Wala namang nagagawa. Oo nga, Tignan mo, ito may papakita ko sa inyo. Ayan, Sabi po nung nakaka-proud siya. Ang taas ng ratings kahit hindi nagtatrabaho. Wala naman po talaga nagagawa Sayang po ang sweldo nito Pinapasweldo po natin ito. Galing po yan sa buwis ng taong bayan. Pinapasweldo natin ang Vice President. Pero nasaan? Nandun sa The Hague. Tapos sabi ng Pulse Asian, taas pa ng ratings. Walang yan. Wala nang ginagawa. Hindi nagtatrabaho. Taas ng ratings. Kaya sabi tuloy na itong nag-post nakaka-proud naman to. Nakaka-proud ba o kapal na mukha? Diba? So yan mga kababayan ng ating update. Siyempre, as expected, hindi po magiging masaya etong mga Duterte sa pagkakatalaga kay General Torre bilang bagong PNP chief. Pero kahit kayo magtatatawa dyan, kahit mag-iiyak etong si Basti Duterte dyan, kahit ano pa sabihin ninyo, bukas po, June 2, ay magti-turnover ceremony na at humanda na kayo sa bagong PNP chief dito kay General Nicolas Torre III. Diba? So, yan lang po muna ang ating update. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Toy sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.